Magandang umaga po mga Chupa Pips. Andito na naman ang inyong lingkod, Maharo TV. May bago na naman po tayong istorya ngayong araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please pindutin nyo na po ang subscribe button at ang bell icon para lagi po kayong updated sa tuwing may bago po tayong videos. Pare, kalahati lang. Magandang umaga o gabi po sa lahat. Kung maipublish mo man ang kwento ko, ay unahin ko na pong magpasalamat at sana magustuhan ng mga subscribers mo ang ibabahagi ko sa inyo. Totoong nangyari po ito, Miss Maharot. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jenny, 25 at may isang anak. Nagsimulang paghihirap ko nung maaksidente ang aking asawa. Isang hapon, pauwi ng aking asawa nang makabangga siya ng isang babae. Bigla daw yun tumawid sa daan kaya hindi nakapagpreno agad ang asawa ko. Hindi na ito nakakapagtrabaho kaya napagdesisyonan namin na ako muna ang magtatrabaho sa isang restaurant ng aming kumpareng si Leo. Isang seaman si pareng Leo, pero ang namamahala sa kanyang restaurant ay ang kanyang kapatid na babae na may asawa na din. Agad naman ako nakapagsimula dahil nagkataon na nakauwi si pareng Leo at dahil bakasyon nito. Sa unang linggo ay naging maayos ang trabaho ko sa restaurant. Maayos din ang trato sa akin ng mga katrabaho ko, lalo na ang aking kumpare. Laging may inaabot na kung ano-ano sa akin para iuwi sa aking mag-ama. Kaya mas naging komportable ako sa pinapasukan ko. 3 araw bago umalis si pareng Leo ay naisipan nila na mag-outing sa isang resort. Magandang lugar at may treehouse pa na malapit sa pwesto ng aming cottage. Mga 6 lang kami dahil iilan lang naman kami na mga tauhan sa restaurant. Hindi rin nakasama ang kapatid ni pareng Leo dahil malapit na itong manganak. Pagkarating namin ay binibiro nila ako. Naisipin ko daw na dalaga muna ako kahit isang araw lang. Masaya ang outing namin. Pasyal, ligo at kain lang ang inaatupag. 2 lang kaming babae. Ang mga kasama naming lalaki ay mga lasing na noon. Halos solo namin ang resort sa araw na iyon dahil hindi naman summer para dagsain ng mga tao. Pasado 4:00 na ay bagsak ng mga ibang kasama namin. Kaya kaming 3 na lang ang natira. Si Maya, si pareng Leo at ang isang driver na halos nakatulog na din sa upuan. Napansin kong hindi palasing si pareng Leo sa mga oras na iyon. Kaya siya na ang nagsilbing tanggero namin ni Maya. Umiinom din naman siya kasabay namin. Napapansin ko na lasing na din si Maya bandang 7:00 na ng gabi. Inalalayan na namin siya papasok sa nirentahan naming cottage. Naiwan sa upuan ang matandang driver at nakatulog na doon. Kaya hinayaan na lang namin ito. Ako naman ay hilong-hilo na din. Kaso masikip na ang cottage na inokupahan namin. Ang akala kasi namin, wala nang tulugan kaya isang cottage lang ang kinuha. Nagpasya na lang kami na doon na lang tumambay sa treehouse na malapit. Pag-akyat namin ay kinapan ni pareng Leo ang switch ng ilaw. Namangha ako dahil sa pulido ang pagkakagawa. May paikot ding upuan at may malaking lamesa sa gitna. Malamig ang simoy ng hangin. Narinig ko na lang ang pagsara ng pinto. Ang akala ko ay open gaya ng ibang treehouse. Dumungaw ako at nilasap ang sariwang hangin. Malamig ang paligid.
Nang may maramdaman akong yumapos sa akin mula sa likuran, nabigla ako dahil sa ginawa ni kumpare. Naisip ko, ilang buwan na nga pala ako na wala kaming ganun ng aking asawa dahil sa pagkaka-aksidente nito. Sa pagkakataon na iyon ay di ko alam ang gagawin dahil ayaw kong tanggihan ang taong bumubuhay sa pamilya ko ngayon. Sa hindi malamang dahilan ay kusang gumalaw. Pinaharap ako nito at sinalubong ng halik. Napapikit na lamang ako. Ganun lang po kabilis ang nangyari sa gabing iyon. Nakita kong nakangisi si kumpare sa akin na hindi ko man lang siya matitigan ng matagal. Napag-usapan namin na hindi na iyon mauulit at iyon na ang una at huli. Inabot kami ng madaling araw sa pag-uusap. Ngunit gusto niyang magpaiwan sa treehouse. Bababa na sana ako, Miss Maharot, pero hinila niya ako. Akala ko ba malinaw na ang napag-usapan natin? Oo, pero andito pa naman tayo. Kaya pwede pa naman natin gawin ang pwedeng gawin natin ngayon. Hayun na nga, Miss Maharot. Sa pangalawang pagkakataon, muling lumiyab ang nagdadarang na apoy. Bago pa magising ang aming mga kasama, ay nagligpit na ako ng aming mga kalat at nagluto na rin ng agahan. Kasama ko si Pareng Leo na para bang walang nangyari sa buong gabi. Alam naming puyat kaming pareho pero di namin pinapahalata. Pagka-uwi namin ay inaasahan kong makakalimutan ko na ang lahat sa amin. Ngunit may mga sandaling iniisip at nararamdaman ko na nag-iinit ang aking kalamnan. Bago umalis kinabukasan si Pareng Leo ay nagpresenta na ihahatid niya ako sa bahay. Akala ko sa bahay nga, ngunit hindi. Pumasok kami sa isang maliit at madilim na silid. Bago daw siya aalis ay dapat may pabaon daw ako sa kanya. Sabay ngisi sa akin. Bawat sulok ng kwartong iyon ay hindi namin pinalampas. Bawat a at o namin sa sandaling iyon ay malaya. Parang ayaw na niyang matapos ang oras na magkasama kami. Yung pakiramdam na naging importante ako sa isang tao muli. Hanggang sa matapos na ang oras. Lumipas ang isang linggo ay nagpatuloy ang aking buhay at nagtatrabaho para sa aking pamilya. Sa tuwing umuwi si Pareng Leo ay nakakagawa kami ng dahilan upang magkasama. Sa totoo lang, Miss Maharot, hindi ko naman minahal si Pareng Leo. Masaya lang ako kapag kasama siya dahil natutugunan niya ang pangangailangan ko. Matagal na hindi na nagbabakasyon si Pareng Leo dito sa Pinas. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na nag-asawa na siya at lumagay na sa tahimik. Naisip ko okay na din yon. Baka kasi darating ang araw na malaman pa ang asawa ko at baka ipagtabuyan pa ako. Sa ngayon, Miss Maharot, ay medyo nakakalakad ng asawa ko. Nagagawa na rin namin ang hindi namin nagagawa noon. Hanggang dito na lang po ang istorya ng buhay ko. Nagmamahal, Jenny.